Bumaba na ang naitalang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa bansa noong Pebrero 2024. Ito ang itinuturing na ikalawa sa pinakamababa sa nakalipas na halos 2 dekada. Pero dahil sa mahal ng mga bilihin, ayaw pakampante ng ilan kahit may trabaho na. Kaya't pursigido pa ang marami sa paghanap ng ibang pagkakakitaan o sideline. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Humigit sa 70% binabang bilang ng Pilipinong walang trabaho sa bansa pagpasok ng taong 2024. Ito'y matapos pumalo sa 3.5% ang unemployed o walang trabaho nitong Pebrero, higit na mas mababa kumpara sa 4.8% sa kaparehong buwan nung nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 2.15 milyong bilang ng walang trabaho noong Enero, bumaba pa ito sa 1.80 milyon pagpasok ng Pebrero. Yung February kasi, yung Pebrero 2024, nag-start ng opening ng classes sa kolehiyo. So marami ang nagkaroon ng opportunity para doon sa mga activities related to retail trade. So yun nakikita namin. So that's one big contributor. Pangalawa naman, doon sa agriculture, nagkaroon tayo ng planting season o di kaya harvesting. Kaya nagkaroon tayo ng mga employment opportunities din sa agriculture. Ito na ang ikalawa sa netalang pinakamababang unemployment rate sa bansa mula pa noong 2005. Nakaambag din daw sa pagbaba ng unemployment rate ang dagdag trabaho sa food services at construction, lalo't kaliwat kanan ang road repair projects. Substantial din yung dagdag doon sa accommodation and food service activities, mga 325,000 at construction. 230,000. Si Tatay Marlon na isang mason sa pinapasokang construction company, ayaw pa rin pakampante kahit natuloy-tuloy ang proyekto. Kapag matatapos na, automatic maghahanap ka na ng papasukan mo. Para tuloy-tuloy yung Pagdating naman sa underemployment o yung hindi tugma ang trabaho sa natapos, bumaba rin ito sa 12.4% kumpara sa 13.9% itong Enero. Gayunpaman, bagamat mataas ang employment rate sa ngayon, may ilang manggagawa pa rin ang gumagawa ng paraan para may pandagdag kita. Gaya na lamang ni Nanay Jacqueline na sumasideline pa sa pagtitinda ng pagkain gabi-gabi. Hindi ko pwedeng umasa kahit po sa mahal ng bilihin ngayon. Kasi sa mahal ng bigas, ang bigas namin, may nag-aaral ako, may college ako, may high school ako, may elementary ako. Tiniyak naman ng NEDA na patuloy ang ginagawang paraan ng gobyerno para makahikayat ng employment-generating investment. Inaasahan din na makatutulong na may taas ang bilang ng mga may trabaho sa bansa ang mga kasulukuyang infrastructure projects ng pamahalaan na pinabibilis ng makumpleto para mapakinabangan ng mamamayan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.